I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Well, andito kami ni Seksani, pero para tignan ang mga pangyayari dito sa first day of school natin. Kaya dito, at least dito sa napuntahan natin ay maganda naman. At nakausap natin, nakaka-zoom ko lang ng mga iba't ibang eskwelahan all around the country. So mukha namang so far maayos, and I was explaining to our teachers na para sa kanila, para mabawasan yung load ng kanilang trabaho, bawasan yung administrative duties, ay magkukuha tayo ng 20,000 bagong group. Sa ngayon, sa 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. Para tapos kumuha naman tayo para nga may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo, yung administrative ay silang namamahala sa mga paperwork, sa mga accounting, sa mga documentation, lahat-lahat. Kaya nabanggit ko sa ating mga guro na lahat ng departamento ng pamahalaan ay nakakonverge dito, sama-sama nagtutulungan. At ano yung mga duties nila? Siyempre, yung DepEd ay alam ng maliwanag kung anong kailangan ng gawin ng DepEd. Pero sinabihan ko na DICT, sinabi ko, palawakin ninyo ang internet coverage. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalo-lalo, inuuna namin yung mga tinatawag na gida, yung mga underserved na mga lugar na malalayo. Yun ang inuuna namin. Mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally. Ang DTI at saka DOTR ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH, sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o ma-injure, meron lagi tayong nakaabang para sila ay gagamutin. At DSWD pati para sa mga tulong, at tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying, dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, ay hindi sila makapag-aral ng mabuti. Tapos sa feeding program din natin, mag-start yan Next month, sir. Next month. So baka ang sunod nating pagkikita ay dun sa feeding program para ma-monitor natin na mabuti. Expanded it, sir. Yeah, pinalaki natin, pinalawak natin yung feeding program para sa mga kabataan. Kasi kung maalala ninyo, DSWD, meron na tayong program from the first 1,000 days. Kasama na yung pagbuntis para maganda yung pag-alaga sa bata bago pa pinanganak at pagkatapos manganak. Ngayon naman, from 5 years old on, ito naman marami tayong programa, lalong-lalo na yung feeding program para sa ating mga kabataan. So we are gearing up for all of that. Yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Alright? Okay. Thank you. This is the start of a very productive school year for our Filipino learners. We've made several preparations. In fact, the preparations were intensive in the sense that even prior to the Brigada Eskwela, which transpired last week, the teachers, the principals, and the school personnel were already looking at how we can make our schools really clean, really ready for our learners
Several kits have already been distributed to our learners here in DepEd NCR, just so that we can assure our parents and our stakeholders that our schools are ready for this school year. Sir, Mr. President, thank you very much for continuing to support education and making it a priority. Napakasaya namin dahil sa dami-dami ng paaralan, ang paaralan namin Epifanio de los Santos yung napili ng presidente. No? Napakalaking impact nito kasi it boosts the morale ng lahat ng mga teachers na parang napapahalagahan pala kami ng Pangulo sa mga ganitong at hindi kami nakakalimutan. Actually, nararamdaman na po namin na napakalaking tulong ng pagtanggal ng mga administrative tasks dahil po kaming mga guro ay talagang nakafocus na sa pagtuturo. Parang bumabalik na kami sa classroom. Unti-unti na po namin nararamdaman. Actually, last year pa po, naramdaman na namin yung paggaan ng aming mga trabaho. Wow. At yun, nabawasan na at naging mas malinaw kung saan yung mga boundaries at duties namin. Hindi niya pinapabayaan ng mga guro at ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng mga learning resources na nararamdaman po namin, mga smart, lahat po kami mga guro. Hindi mo lahat, pero more or less 80% meron na pong smart TVs na ibinigay ng pamahalaan na malaking tulong po para makapagturo kami ng mas maayos. Para po sa aming mahal na Pangulo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng inyong mga nagawa para sa amin at gagawin pa. Ramdam po namin kung gaano nyo kami pinahahalagahan at sana po wag po kayong magsawa na bigyang pansin at pakinggan ang mga boses naming mga guro sa lipunan. Kami sa DepEd, nakaka-boost ng moral namin na concerned si Pangulo sa edukasyon at nandoon yung suporta niya sa amin. Napakalaking bagay. Tingin ko ganun din sa mga guro at principal natin, mga school officials natin. Yung Brigada Eskwela, nag 1 week preparations tayo. Papasalamat tayo sa lahat ng tumulong, napakarami sa pribadong sektor ang tumulong. At pangalawa, yung summer programs natin. Nag-roll out tayo ng mga reading programs dahil yan ang gusto ng ating Pangulo, nakafocus tayo sa basics at para progresibong natututo ang ating mga bata. Sabi nga ni Presidente sa kanyang SONA, ihanda natin yung mga bata sa digital classroom, hindi lang sa classroom nung nakaraan, kundi yung paggamit ng mga makabagong teknolohiya dahil alam niya, yun ang makakapagbigay sa kanila ng trabaho, makakapagbigay sa mga bata ng magandang kinabukasan. So yun, pinagtutuunan namin yun, yung pagbibigay ng laptops, ng tablets, pagtuturo ng teacher ng computer, ng mga bata. Dito nga sa school na to may Khan Academy. Yun yung popular na software sa buong mundo, educational software. At doon di na mahihirapan si teacher dahil yung lesson plan niya nakahanda na doon. At doon naman sa panig ng ating mga teachers, matagal ng instruction ng ating Pangulo na pagaanin yung kanilang mga trabaho dahil gusto niya makafocus sila sa kanilang teaching duties doon sa pagtuturo talaga. Kaya yung halos kalahati nung reports na kailangan nilang gawin, tinanggal na po namin. Sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong suporta. Alam namin, lagi kayo nasa likod namin at bawat request po natin ng ating mga eskwelahan, ng ating mga teachers, pinagbibigyan po ninyo. Tulad ng 20,000 new teacher items, yung 10,000 new administrative officers. At by the end of 2026, lahat po ng eskwelahan, public school sa buong Pilipinas, may admin officer na po. Napakalaking bagay po sa ating mga teachers, sa ating mga eskwelahan at sa ating mga bata. Maraming salamat, Mr. President. Oh, narinig nyo yon mga bes? Saan kayo? Ganyan, kagalingang Pangulo. Oh, very hands-on sa mga teachers. Nagpasalamat ang mga guro na sinasabi hindi na sila nakalimutan ng Pangulo. Ay, mahalaga po yan. Mahalaga kay Pangulong Marcos Jr. Oh, next month guys, mag-umpisa na ang feeding program. Nako, babalik na naman yung dating Pangulong Marcos Sr. Kasi nung kami elementary, no, grade 6, mayroon guys na libreng mga merienda. Grabe, yung Nutriban. Kaya ngayon babalik na guys O, kaya nakita nyo naman siguro yung unang video natin mga kababayan, umikot ang Pangulo. Ay ganyan dapat ang leader, di ba? So, kudos naman kay Secretary Engara. Talaga naman masipag itong sekretary na ito, guys, Ang Pangulo, lahat nabibigyan ng pansin. Saan kayo niyan? Oh, you see, pwedeng sekretary ng DepEd dito si Pangulong Marcos Jr., guys, no? So, but anyway, guys, yan po ang pinaka-latest updates po natin. In-spread natin ang mga magagandang nagawa ng Pangulo.
Kasi para malaman po ng lahat, ang Pangulo ay nagtatrabaho. Agay yung bata, bibo. Shoutout sa inyo mga taga Malati, Epipanyo de Los Santos Elementary School. Ayan, sobrang tuwang-tuwang mga guro, guys. Maraming salamat sa inyong watching. Ayan, shoutout sa mga guro. Ayan. Thank you. See you again on my next uploads. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Baboos!